Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, panoorin natin itong in-expose na bago ng bilyonaryo. Anyway, ito ay patungkol kay Ramil Madriaga. Kung natatandaan ninyo guys ito yung aming ine-expose dati ni Pebbles. Kaya lang, ako nun medyo binablind item ko pa. Kung natandaan ninyo sa content ko na sinabi ko, merong isang tao na kinatatakutan itong si Inday Sayad, na nakakulong. At sinabi ko nga, hindi si Teves ang dinalaw ni Inday Sayad sa BGMP, kundi ang taong ito. Kaya lang, hindi ko siya pinapangalanan noon. Bakit? Siyempre, para sa kanyang safety, Para hindi na ako makadagdag pa sa problema niya about sa kanyang safety. So ngayon, since in-expose niya ang sarili niya, so pinapangalanan na natin siya. Siya si Ramil Madriaga. Ito yung kinokontent ko noon at kinokontent rin ni Pebbles, na sinasabi nga namin ni Pebbles na kinatatakutan ito ni Inday Sayad sapagkat ito ay naging kanyang bagman. At hindi lang niya ito bagman, talagang napakalalim ng alam nito. Sa katunayan kaya ito nakakulong ngayon dahil sa gawa-gawang kaso ni Binibini Baklang Hari. Na itong si Binibini Baklang Hari, ang kinaso sa kanya ay kidnapping dahil naman sa pagtatanggol niya dito sa kung natatandaan ninyo sa lupain ni Binibini Baklang Hari sa Bataan na napurnada. Yung pagkamkam ni Binibini Baklang Hari sa Bataan, ito ay umabogado doon sa mga biktima. So ginawan rin siya ng kaso. So, naging bagman ito ni Inday Sayad. Okay, so ngayon, in-expose na niya ang sarili niya, tuloy-tuloy na natin. Okay, so pakinggan natin ang balitang ito ng bilyonaryo. Isang nagpakilalang bagman ikinanta na suportado ng Pogo at drug lords si VP Sara. Ang kontrobersyal na mga magnetic lifter na ginamit sa pag-smuggle ng shabu na nagkakahalaga ng bilyones, itinuro sa mister ng pangalawang Pangulo. Narito ang ating exclusive political update. Hawak ngayon ng Abante at Bilyonaryo News Channel ang kopya ng 5 pahinang notaryadong sinumpaang salaysay ng isang Ramil Lagunoy Madriaga. O yan si Ramil Madriaga. Ito ay naging, pag doon nagkakamali, kabatch ni Inday Sayad sa San Sebastian. Okay, yung tulad ng sinabi ko noon sa San Sebastian, abogado rin ito, taong ito, Matapos kong matunto ng abogado ni Madriaga na una lang binanggit na naging abogado rin siya ni Kerwin Espinosa. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Attorney Raymond Palad na nag-reach out sa kanya si Madriaga matapos makaramdam ng pangamba, kasunod ng ilang beses na umanong pagbisita sa kanya ng mga taong konektado kay Vice President Sara Duterte. Hindi lang mga konektado kay Inday Sayad ang bumibisita sa kanya, mismong si Inday Sayad bumisita. Parang 2 beses yata. Yan kasi nga, takot na takot si Inday. Ngayon, kaya pala, ito nagdudugsong-dugsong na. Kaya pala high blood na si Sayad kay Ombudsman. Dahil meron ng ganitong sinumpaang salaysay. Naku po, Rode! Mga didilis, humanda na kayo, Kaya pala pinapa-activate ni Inday Sayad. Galit na galit si Inday Sayad doon sa mga class A na vloggers niya. Wala raw kwenta at hindi mapigil-pigilan itong mga issue sa kanya. Ako po, Rudy. Okay, tuloy natin. Lately kasi may mga dumadalaw sa kanya doon na sinasabi niya na tao or identified kay BP Sara. And nagwo-worry din siya doon sa safety niya ron sa loob. Kaya talagang minsan... Pero talaga guys, talagang ipapapatay siya. Kaya nga sabi niya, hanggat mas mabuti raw na nasa loob siya kaysa pansamantala, hanggat nandiyan pa sila Sayad, mas mabuting nasa loob siya kaysa sa nasa labas. Kasi nga talagang medyo delikado yung kanyang safety. Talagang ipapapatay talaga siya, sigurado yan. Gagawa ng paraan niya na matawagan kami para lang magkaroon ng urgent visit sa kanya para masabi niya yung nalalaman niya. Nakakulong sa BGMP facility si Madriaga matapos siyang madiin sa 3 counts ng kidnapping na kanya daw ngayong pinababasura sa... Ano yan yung 3 counts of kidnapping sa kanya? Gawa-gawa lang ni Binibini Baklang Hari yan. Ano lang yan? Tawag dito, bogus case. Korte. Sa kanyang sworn affidavit, 2016 siya pinakilala sa pamilya Duterte at nang manalong Pangulo sina Mayor Digong Duterte, nagbibigay siya ng intel sa Pangulo kaugnay ng... Pero 2016, yun siguro yung formal na pinakilala, pero kasi kakilala na ito ni Sayad sa San Sebastian, San Sebastian, dahil alam ko, pag hindi ako nagkakamali,
schoolmate o batchmate sila or schoolmate lang, parang gano'n. Basta, pareha silang San Sebastian, doon sila nagkakilala. Okay? Oplan Double Barrel. Dati na raw siyang nagtrabaho bilang Intel Officer sa Finance Department, National Security Council, ISAF at sa PSG. 2018 nang direkta siyang nagtrabaho kay Mayor Sara para magbigay ng intel reports para sa dapat ay presidential campaign ng Mayora mula 2021 hanggang 2022. Batayan niya sa So, presidential campaign, ibig sabihin, muntik tumakbo talaga si Sayad as president. Nangarap din pala talaga. No? utos ni Nooy Davao City Mayor Sara Duterte bilang national convener, itinatag niya ang Inday Sara Duterte is my president at ang pondo na ginagamit umano nilang pondo noon ay pera mula sa mga pogo operator at drug dealer. O yan! Maliwanag ha! Ito ay taong nakakulong na, hindi na ito magsisinungaling. Sworn affidavit ito, hindi ito kagaya ng kay Saldinyo. Nagawa-gawang kwento, ito talagang sinumpaang salaysay. Ang perang ginagamit ay galing sa Pogo, maliwanag. Di ba? Kaya nga kaya nga talagang same feather flocks together eh. Sila Binibini Baklangari, Sayad. Ito ang sinasabi namin noon pa, talagang nakakatakot ito sa part ni Sayad. Kaya pala ilang araw na raw na hindi makapagtutulog, sabi ng ating puting kabayo at high blood na high blood. Tapos kahapon lang high blood na high blood. Parang dito sa mga galit na galit dito sa mga Class A vloggers nilang tinatawag kasi hindi mapigil-pigilan at hindi parang ang hinang kumilos at hindi mapigilan ang mga exposure na parating sa kanya. Hoy Sayad, hindi mo na talaga kayang pigilan ito. Ang katotohanan ay lalabas at talagang ikaw ay mababaon at mababaon. At kahit anong galit mo kay Ombudsman Boying, matagal-tagal pa si Ombudsman mauupo. Ako po, Rudy. Ang daming kasong kakaharapin ni Sayad. What the heck? Okay. Kasama rin sa napondohan ang ibang support group para sa kandidatura ni Mayor Sara. Katunayan niya ang kontrobersyal na magnetic lifter noong 2018. Mister ni Nooy Davao City Mayor Sara ang O yan ha. Ito yung in-expose ni Sentry din, di ba? Kaya may plunder na isinampa binubuhay ni Sentry ngayon laban dito sa kay Manscarpio at kay Pulong, kay Iyotman. O ha, pati sa drugs talaga mga didiles, maliwanag ha. Yung Sayad ninyo, hindi lang pang drugs, pang pogo pa. Ibang klase. Ito sa kanya para mailabas ito sa custody ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port na kalaunan ay natagpuan sa Cavite na wala ng laman. O naniniwala ba kayo ditong walang alam si Sayad rito? Imposible. Asawa niya ngayon nyo sabihin na walang kinalaman ng asawa. Asawa niya yan ha? Huwag niyong isipin ang asawa ni Sayad si Sulay ka lang. Asawa din ni Sayad yan, si Manscarpio. Kaya huwag kayong Sa kwento niya sa akin talaga lang, wala naman daw talagang alam yung Taguba at naging biktima lang. Siya lahat ang maglalabas noon. Si Taguba po ayun nakakulong ngayon. Kumbaga naging sacrificial lang ba si Taguba. Dahil labas-pasok na daw siya sa custom. Pero dahil hot item, hindi niya nilabas. At may report na lang niya doon sa nagutos sa kanya na hot item, sir, may nakamata na dyan. So, dinaan na lang ang term niya is pinera na lang, kaya nilabas yung magnetic lifter. Nang manalo si Sara bilang Vice President, inatasan daw siyang bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group para sa seguridad at intelligence work ni VP Sara. Siya daw mismo ang nagpakilala at nagrekomenda kay Colonel Dennis Nolasco na isa umano sa mga estudyante niya sa Presidential. Okay, si Nolasco, ito yung ito yung bagman din ni Inday Sayad, yung nagdi-distribute, kumukuha ng pera, di ba? Sa kanya ibinibigay yung pera pagka-withdraw sa land bank, kung naaalala pa ninyo Dennis Nolasco. Security Group. At si Nolasco naman ang kumuha ng serbisyo ni Nooy Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice Presidential Security and Protection Group. Yan, sila Chica rin pala, pati yung kumukuha ng pera, yung nagdi-distribute, based sa Quadcom hearing, So sila Chica, si Nolasco. Naging katabaho niya umano sila Nolasco at La Chica para mag-transport ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao. Batay na rin umano sa utos ni VP Sara.
Isang duffel bag umano na puno ng pera ang dineliver sa isang comedy bar na pag-aari at binibisita ng mga alumni ng San Sebastian College of Law na nasa Timog Avenue sa Quezon City. O yan na nga ang sinasabi natin eh. Mga taga San Sebastian ito eh. Nadawit patuloy yung mga taga San Sebastian. What the heck? Anyway guys, di ba yung mga duffel bag di ba yan ang kwento sa Quadcom? So pag pinagdugsong-dugsok mo, connecting the dots, ayan na, maliwanag. Nasa duffel bag talaga na wini-withdraw sa land bank. Ang kapal ng mukha ni Sayad. Ang kapal ng mukha ng mga didilis. Kaya nyo pa bang ipagtanggol ito? Mayroon din umano siyang dineliver na duffel bag na naglalaman din ng 33 hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna na laan para sa isang mayor. Nasa 80 million pesos naman ang idineliver niya sa parking lot ng malaking mall sa Mandaluyong kung saan kaparehong paraan ang ginawa niya sa ombudsman na iiwan ang sasakyan na naglalaman ng pera at iniwan ang susi ng kotse sa ibabaw ng kaliwang unahang gulong. Sa ombudsman, ibig sabihin kay Martires. Patay ka ngayon, Martires. Mukhang napangalanan ka rito Nabanggit yung pangalan ng ombudsman Teka, pero hindi pa naman si Martires mismo ang pinangalanan. Maaring kasamahan sa ombudsman. Ay, tingnan nga natin. Kalaunan niya ay nakita niya na lang na minamaneho ng asawa ng isang ombudsman prosecutor na kaklase umano ni VP Sara sa law school. Yun! Okay. Hindi pa naman si Martires, pero nasa ombudsman din. Prosecutor! What the heck? Ang kaparehong sasakyang kanyang iniwan. Di ba yung sakyan? Na iniwan na may lamang pera. What the heck? Talagang kaya, buti na lang. Ombudsman Remullas, sibakin mo na. Baka nandyan pa ito sa loob ng ombudsman, Matik, alam na this. Patay ka ngayon. Pebrero noong 2020 niya ang pinakamalaking delivery niya ng pera na umabot ng 1 bilyong piso bulan ng Super Grandia na kanyang kinuha sa parking lot ng fast food chain sa Kamuning, Quezon City. At idineliver ang sasakyan sa Katarungan Village sa Muntinlupa City na kinuha ng 2 lalaking nakaabang doon ang dala niyang Grandia. At kalaunan niya ay nakatanggap siya ng tawag mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte na napunta na sa dapat makatanggap ang nasabing pera. Gusto niyang isubmit to sa Office of the Ombudsman para magkaroon ng... Isubmit na, huwag na patagalin! Matik na yan! Maliwanag yun Si Fentaboy ninyo, making ina ninyo, ayan! Sasabihin yung hindi korap yung tatay ninyo, karapat dapat lang siyang nasa dahig. At mabuhay pa siya ng matagal, pagbayaran pa niya ang mga kasalanan niya at kawalang hiya niya sa sambayan ng Pilipino. Yan ang tunay na 1 bilyon. Hindi yung gawa-gawa ni Saldinyo. Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw, sworn statement. Sworn statement ng isang bilanggo. Sasabihin yung kriminal, naku po, patunayan nyo ngayon yan. Mabigat ang napakabigat nito. Diretso na sa ombudsman yan, bossing. Ng investigasyon kasi nasa power naman ng ombudsman na magpadala ng fact-finding. Yes, kaya nga takot na si Sayad. Dahil mabubuksan ang bank account. Body donor, magpadala ng mga investigador para mabalidate nila yung kwento rito. Sabi ni Atty. Palad na buo ang affidavit batay sa mga sulat kamay mismo ni Madriaga na kanyang isinusulat sa 4 na beses na pagbisita ng abogado sa BGMP facility. Nanotaryohan ito nito lang November 29 matapos mapayagang makapasok. Ganyan, notaryado! At hindi peking notaryo. Bakit? Talagang ninotaryo. Nagnotaryo yung abogado mismo ni Madriaga. Hindi kagaya nung kay Gutesa. At yung kay Saldinyo, walang notaryo, wala pang sworn statement. Ganyan ang paglalabas ng ebidensya, mga didilis. Matuto kayong huwag kayong tatanga-tanga. Sige, tuloy natin. Sa BGMP facility ang dry seal at ang abogado kung saan pinanumpaan ni Madriaga ang kanyang salaysay. Nabigyan na ng kopya nito ang Office of the Vice President para sa pahayag ni VP Sara na ating i-ere. Kaya pala galit na galit. Kaya pala yung sabi ng ating puting kabayo, high blood na high blood. At pati yung mga Class A vloggers, nagagalit na siya. Kaya pala aktibo ngayon yung mga Class A vloggers. Galaw-galaw sila ngayon. Natanggap na pala ito. Connecting the dots. Pag pinagbububo mo, pag pinagdugsong-dugsong mo ang kwento ni puting kabayo, ito pala dahilan. Kaya galit si Sayad sa ombudsman, galit sa mga Class A vloggers siya.
Natanggap na ang sworn statement na ito. What the heck? Sa oras na magsalita ang pangalawang Pangulo, bukas din ang abante at Malamang, yung natin tayo magsalita, anticipated na natin yung tatanggi na naman yun. Natural na yun. Binario News Channel sa iba pang pangalan na nabanggit sa sinumpaang salaysay ni Madriaga. Bilang Yun! Guys, maliwanag Kaya pala high blood itong si Sayad. Ngayon ko lang nare-realize. Dahil sa mga lumabas at natanggap na niya ito. Pero ito, diretso na ito sa ombudsman. So, tingnan natin ang mga susunod na pangyayari. So, at least, si Madriaga na-expose na ang sarili niya. So, pwede natin siyang pangalanan. Kasi dati, nangingimi pa akong pangalanan siya. At ayoko namang pangunahan, no? So, ngayon, dahil sinabi na niya, in-expose na niya ang sarili niya. So, yan na nga. Siya yung sinasabi namin dati pa na kinatatakutan ni Inday Sayad na bagman ni Inday Sayad. Okay? So, yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan, king ina nyo, manatili kayo may sayad. Ang tatay nyo yung karton. Sapagat ang may sayad ay laging high blood. Bye!